Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Humingi po kami sa iyo ng tulong na kami po ay iyong palakasin hindi lamang sa aming pangangatawang pisikal, kung hindi sa aming panloob na pagkatao. Palakasin mo ang aming pag-iisip upang amin pong mapanghawakan ang iyong mga pangako at ang iyong mga kalooban. Palakasin mo ang aming puso upang kami po ay magmahal sa iyo ng buong puso at buong isip at buong lakas. Bihisan mo kami, Panginoon, ng iyong mga sandata sa pakikipaglaban upang kami magsitibay sa lahat ng mga lalang ng dyablo. Nauunawaan namin na aming pakikipagbaka hindi sa laman at sa dugo. Kung kami man ay araw-araw namumuhay sa daigdig na ito at napapasaklaw ng mga problema at mga suliranin at mga karamdaman na para sa sanlibutan ito, ay hindi naman kami nakikipaglaban sa kaparaanan ng sanlibutan ito. Ayon sa kaparaanan ng sanlibutan ito. Tulungan mo kami na kami po ay masuotan ng iyong katotohanan. Kami masuotan ng iyong katuwiran. Tulungan mo kami na ang aming mga paa ay handa palagi upang humayo at ipangaral ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, ang ebanghelyo ng kapayapaan. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang aming pong masalag ang lahat ng mga nagniningas na palaso. Ingatan mo ang aming mga ulo sa iyong kaligtasan. Ingatan mo kami hanggang sa dulo. Ilagay mo ang iyong salita sa aming mga isip at puso at sa aming mga kamay upang ito po'y magamit namin sa lahat ng mga panahon, lalong-lalo na kung kami po ay nakikipaglaban sa mga masasamang puwersa sa sanlibutan ito. Pagpalain mo mga kapatid at gawin mo kaming madalanginin para sa isa't isa. Bigyan mo kami ng katapangan para ipangaral ang salita ng Diyos. Na bagamat sa lahat ng bagay ay meron po kaming limitasyon, pero ang salita ng Diyos ay palaging malaya at makapangyarihan. Naglalagos sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu at ng utak at kasukasuan ng buto. At ito ay nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Mahabag ka ngayon sa amin ngayong umaga, sapagkat ninanasa po naming maalaman ang iyong mga doktrina sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Matthew chapter 6 verse 5 hanggang verse 15. At pagka kayo ay nagsidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin,
Sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Sapagkat kung ipatatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pagpalain ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang ating paksa sa umagang ito ay ang doktrina ng Panginoong Hesukristo sa pananalangin. Sa isang diretsong pagbasa, nahahati ito sa dalawang bahagi. Una ay itinuwid ng Panginoon ang mga maling gawain sa pananalangin. Ano ang mga bagay na hindi dapat gayahin ng mga tagasunod ni Kristo kapag sila ay nananalangin? At yan ang papaksahin natin ngayong umaga sa verse 5 hanggang sa verse 8. At yung pangalawang bahagi ay ang paraan ng pananalangin sa verse 9 hanggang sa verse 15. Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Kung kilala natin ang Diyos, hindi magiging simple sa atin ang pamamaraan kung paano tayo nagdadasal. Sapagkat ang Diyos ay may katuwiran at ang Diyos ay may kabanalan. At tayong mga tao ay palaging may limitasyon. At tayong mga tao ay nangangailangan ng grasya upang tayo ay lumapit sa Kanya. Sinasabi lagi ng Panginoong Hesukristo na higit kaysa sa alinmang hain na handog ang pagkakilala sa Diyos. Sapagkat maraming tao na nagbibigay lang ng atensyon sa akto ng pananalangin at hindi sa lubos na pagkakilala sa Diyos na tinatawag natin sa pananalangin. Ang kakulangan sa pananalangin ay hindi kakulangan sa oras. At hindi kakulangan sa kaalaman kung paano mananalangin. Natural lang ang pananalangin. Kagaya ng pag-iyak ng sanggol, ang pag-iyak sa panahon ng nahihirapan tayo at ang pag-awit sa panahon ng kasiyahan. Sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat na kayo'y mga anak, ay inilagay ng Diyos sa inyong mga puso ang espiritu ng kanyang anak upang kayo'y tumawag sa Diyos na Ama. Hindi ito dahil sa kakayanan nating lumapit, kung hindi sa grasya na tayo'y inaanyayahan ng Panginoon na tumawag sa Kanya.
Mapapansin ninyo na sa lahat ng relihiyon, luma o bago, parte ng alinmang pagsamba ang pananalangin. Subalit, paano naging iba ang pananalangin ng mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo? Ang una nating makikita, itinuwid ng Panginoon ang mga maling gawain sa pananalangin. Una, sinabi niya, huwag kayong maging gaya ng mga mapagpaimbabaw. Verse 5. Pagka kayo'y nagsisidalangin ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Bakit sila mapagpaimbabaw sa pananalangin? Yung kasunod, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Ang usapin dito ay hindi ang pampublikong pananalangin. Kapag tayo ay nagkakatipon-tipon sa iglesia, meron tayong public na prayer. Ang mga apostoles ay nanalangin para sa kongregasyon. Ang mga unang banal na tao ay nanalangin para sa bayan. Si Daniel ay nanalangin ng hayagan para ipakita niya ang kanyang paglaban kay Haring Darius. Nang ipinagbawal ng hari ang pananalangin, ay umakyat si Daniel sa bubong, sa mataas niyang kwarto at binuksan niya ang bintana at siya'y nanalangin at siya'y nakita ng mga tao kung kaya't siya'y hinuli at ipinatapon sa kulungan ng leyon. Ang issue rito ay hindi ang pinagkaiba ng pampublikong panalangin at ang pribadong pananalangin. Kung hindi yung sinasabi na may mga taong nananalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan sa mga kalsada upang sila'y makita ng mga tao. Hindi masama ang manalangin sa pampublikong lugar at alam natin yan. Sinasabi din sa 1 Timothy chapter 2 verse 8 na ang mga tao ay dapat manalangin sa lahat ng dako. Ang mga kalalakihan ay dapat manalangin sa lahat ng dako. Na itinataas nila ang kanilang mga banal na kamay na walang pag-aalinlangan. Pero anong issue dito? May mga taong nananalangin sa pampublikong lugar, may mga taong nananalangin sa pulpito, may mga nananalangin sa iglesia para ipakita nila sa tao. Ang pinag-uusapan dito ay motibo. Kaya may mga paimbabaw sapagkat ang kanilang pananalangin ay para sa tao at hindi para sa Diyos. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo ay huwag ninyong gayahin yung gawain ng mga Pariseo. At kapag ang isang bagay ay ginagawa para sa tao, ginagawa ito para sa self-righteousness. Para ipakita ng tao na siya'y matuwid. At kung kailangan niyang ipakita ang kanyang pagiging matuwid, may problema ang kanyang pamumuhay. E di ba't sinasabi sa banal na kasulatan na ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya? Sinasabi sa Matthew chapter 23 verse 14. Matthew 23 verse 14. At sa ganito sila itinuwid ng Panginoon. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng bao, at inyong dinadahilan ang mahabang panalangin, kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Bakit paimbabaw ang mga pariseo? At bakit sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag niyong gayahin ang mga mapaimbabaw na iyan? Sapagkat sa pag-aakala nila na kapag pinapakita nila sa mga tao na sila'y madalanginin, banal na sila. Samantalang sa katotohanan,
ang kanilang mga pamumuhay ay kabaliktaran ng ipinakikita nila sa mga tao. Hindi ba? Doon sa binasa natin sa Mateo 23:14, kinukuha nila yung ari-arian ng mga mahihirap. Sila ay nag-iimbot. At pagkatapos, anong ginagawa nila? Tsaka nila ipapakita na madasalin sila. Ipinapakita nila sa tao na mabubuting tao sila sapagkat nagdadasal sila sa kahit saang dako. Pero sa totoo, masama ang kanilang gawain. Nagnanalangin sila sa kanilang mga trabaho, pero hindi naman nila inaayos ang kanilang mga trabaho. Ipinapanalangin nila ang kanilang mga kapatid, pero hindi maayos ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga kapatid. Ipinapanalangin nila ang kanilang bayan, pero hindi sila maayos na mamamayan sa kanilang bayan. Pero ipinapakita nila na sila'y matuwid. Bakit? Sila'y nagdadasal. At mahaba silang magdasal. Napakadaling gawin ito sa panahon natin. Lalong-lalo na marami nananalangin sa Facebook. Doon nagpo-post ng prayer. Hindi ko maintindihan. Siguro may Facebook na rin ang ating Panginoon. Kaya doon sila nagpo-post na Ama namin sa Panginoon, Lord, help us. At sa mga bagay na yan, bawat isang tao ay makumbinse sa pamamagitan ng kanyang sariling konsyensya. Kung yan ang sa palagay mo, tama, bahala ka. Pero ang pinag-uusapan dito, baka naman yung ipinapakita nating kabanalan sa mga tao ay hindi naman ganon ang ating pamumuhay. Baka madasalin tayo sa ating iglesia, pero hindi naman tayo madasalin sa ating personal na pamumuhay. At yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Mabuti pa na matutunan natin manalangin sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa mga panahon na walang nakakakita sa atin. Kaya kanyang sinabi sa pagpapatuloy ng basa, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Gagantihan ka. Ang pananalangin ay buhay. At hindi ginagawa bilang isang relihiyosong gawain lamang, ito ay buhay. Kagaya ng pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ito gawain tuwing linggo. Ito ay pang-araw-araw na gawain. Kagaya ng nasusulat, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Mapalad ang taong hindi umuupo sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa salita ng Panginoon. Sa kanyang kautusan, siya ay nagbubulay-bulay araw at gabi. Walang pinagkaiba yun sa pananalangin. Maaaring nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos tuwing araw ng pananambahan. Pero hindi tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At nakikita ng mga tao na nagsusuot tayo ng mag-ara pagkalinggo at dala-dala natin ang ating mga Biblia at pumupunta tayo sa ating bahay-sambahan. Subalit hindi tayo nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa ating mga pamamahay. Ganon din ang halimbawa nun sa pananalangin. Hindi masama na makita ng sanlibutan na tayo'y sumasamba sa Diyos sapagkat tayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi masama na malasahan nila sa ating mga pamumuhay na tayo'y mga totoong Kristiyano. Ang isang ilaw ay hindi dapat maitago. Walang taong nagsisindi ng ilawan at pagkatapos ilalagay sa ilalim ng takalan. Inilalagay ang ilaw para makita ng mga tao. Subalit, kung ang ilaw na ipinapakita ng Kristiyano sa sanlibutan ay hindi totoo sa kanyang puso,
Paano makakatindig ang ilaw na yan sa panahon ng mga pagsubok? Ano ang kapangyarihan ng ating pananalangin sa Diyos? Kung hindi nanggagaling ito sa isang personal na pakikisama sa ating Panginoon. Maraming nag-aakala na ang papuri ng tao ay katumbas ng papuri ng Diyos. Binasa na natin ito minsan at ito'y babasahin natin uli. Lucas chapter 16 verse 15. Ang konteksto nito ay ang mga Pariseo na maibigin sa salapi. Verse 15. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Nasa panahon tayo na ang pagkilala ng mga tao ay tinuturing na pagkilala ng Diyos. Kailangang ipangaral sa mga pulpito, sa mga iglesia at sa mga sambahayan na ang Diyos ay nakakakita pa rin ng mga lihim na bagay. Na ang Diyos ay marunong sa lahat. Iniingatan niya tayo, hindi lamang sa mga panlabas na bagay. Una sa lahat, iniingatan ng Diyos ang ating mga puso. Kaya't ang pananalangin ay nagmumula sa isang puso na nakakaalam, nakakaunawa na ang Diyos ay hindi madadaya ng sino man. Na ang Diyos ay nakakakita ng ating mga isip at ng ating mga damdamin. Kaya nga kung tayo'y manalangin tayo hindi para marinig ng tao, manalangin tayo para marinig ng Diyos, para makita ng Diyos. Na sa akto ng pananalangin na yan, ibinababa natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos at sinasabi natin, ikaw na ang bahala sa aking puso. Sa iyo lamang, O Diyos, ako nagkasala at kung ako'y nagkasala. Sa iyo lamang, O Diyos, ang kapurihan kung ako'y nakagawa ng mga bagay na kapuri-puri. Sa iyo lamang, O Diyos, ang aking mga pangarap kung meron akong pangarap. At sa iyo lang, O Diyos, ang aking pagsusumikap kung meron akong pagsusumikap. Sapagkat ang nais ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, ituon nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Tignan natin na hindi sila sinabihan ng Panginoon na manalangin kayo sa Diyos ng lihim. Anong salita ang ginamit? Manalangin kayo sa inyong Ama. Hindi ang pagkilala ng mga tao ang magpapatunay na mga anak tayo ng Diyos. Sinabi pangalan ni Juan na hindi kikilalanin ng sanlibutan ang ating pagiging anak ng Diyos. Basahin natin sa unang Juan. Unang Juan chapter 3 verse 1. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Anak tayo ng Diyos sapagkat sa pinakasikretong bahagi ng ating pagkatao ay isinuko na natin sa Diyos. At kilala tayo ng Diyos at kinilala natin siya bilang Ama. At ang kaligtasan ay nagmula sa ating kanloob-looban at alam natin kung ang mga salita ng ating napapakinggan at ating nababasa ay pinamumuhay natin at doon tayo nagsisimula ng ating debosyon sa Diyos. Sa pampublikong gawain, hindi maiiwasan na tayo
ay mapangungunahan ng ating hiya, may hindi maiiwasan na tayo ay titingin na hindi tayo aamin ng ating mga pagkakamali dahil baka mayroong tao na nakatingin sa atin na mapanghinaan ng kanilang pananampalataya. Pero hindi diyan nagsisimula ang ating paglapit sa Diyos. Nagsisimula ang ating paglapit sa Diyos doon sa walang nakakakita, sa mga bagay na hindi nakikita ng tao, sa mga bagay na alam natin na hindi tayo matapat, sa mga bagay na alam natin na hindi pa natin isinuko sa Diyos. Doon natin kinakausap ang Panginoon sa sekretong bahay, sa sekretong lugar. Sinabi ni Moises, yung nananatili sa lihim na dako na makapangyarihan ay mananatili sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Nang sinabi ni Moises sa Diyos na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian, hinubog ng Panginoon ang pananalangin ng mga banal na tao. Sa panahon ng kanilang pag-iisa, nang napagtanto ni Jacob na pagpapalain siya ng Diyos, nakipagbuno siya sa Diyos ng mag-isa. Nakipag-usap si Abraham sa Diyos ng mag-isa at sinubok si Abraham ng mag-isa. Si Jose ay pinatnubayan ng Panginoon sa mga mahihirap na lugar at siya ay naging alipin sa Ehipto. At siya ay nabilanggo, siya ay nag-iisa pero kasama niya ang Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo bilang tao ay naglingkod sa Diyos na ang pundasyon ng kanyang ministeryo ay ang kanyang personal na panalangin. Oo, siya ay nananalangin kasama ng kanyang mga alagad, pero hindi niya pinababayaan na sa bukang liwayway at sa bago siya magpahinga sa gabi, siya ay nananalangin sa Diyos. Diyan sinusukat ang ating pananampalataya sa pananalangin na walang nakakakitang iba. Sa paghahanap sa Diyos, sa panahon na walang ibang naghahanap sa Diyos, ikaw lang. Diyan lumalabas ang patutuong tunay sa panahon na kayo lang ng Diyos o nag-uusap tungkol sa kanyang pagtatapat sa iyong buhay. Dahil ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay masikap na paghahanap sa Diyos. Hebrews chapter 11 verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya'y nagsisihanap. Hanapin mo ang Panginoon habang siya iyong masusumpungan. May kasama ka o wala, hanapin mo ang Panginoon. Ikaw man ay nahihikayat o hindi nahihikayat ng iyong kapatid, ay hanapin mo ang Panginoon. At ipagsama mo sa iyong pananalangin ang kapatiran mo na siya'y matuturing manalangin. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ganti sa lahat na nagsisihanap sa Kanya. Ang mga taong nananalangin para makita ng kapwa-tao at para maipakita nila na sila'y banal at sila'y relihiyoso, na kailangan pa na ang kanilang paulit-ulit na dasal ay nasa mga speaker na nasa taas ng mga kampanaryo at naririnig ng buong bagong nayon. Sinasabi ng Panginoon, nakita na nila ang kanilang ganti.
Kung ang pananalangin mo ay para makita ka lang ng tao at marinig ng tao kung gaano ka kahusay magsalita, gaano ka kahusay mag-structure ng mga pananalita, at pinalakpakan ka ng tao at sinabi ng tao magaling ka manalangin, yun na ang gantimpala. Ang pananalangin na pinakikinggan ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos 2 beses. Una, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang matuwid na pananalangin. Pangalawa, at kapag ka pinakinggan ng Diyos ang iyong panalangin, ibibigay ng Diyos ang iyong hinihingi sa Kanya. Kung ang pananalangin natin ipakitang tao lamang, 2 bagay din ang mamimiss mo sa Diyos. Una ay hindi na natuwa ang Diyos sa iyong paraan ng pananalangin. Pangalawa, hindi ka rin pakikinggan ng Diyos sa iyong pananalangin. Hindi tayo nananalangin para mag-perform, kundi para maranasan natin siya. Na dapat tayong matuto na ibigin ang ating Diyos ng buong puso, ng ating buong kaluluwa at ng ating buong pag-iisip. Kailangan nating sanayin ang ating isip na nagpo-focus sa Diyos at walang ibang napakaganda at napakadalisay na pamamaraan ng pagsasanay ng isip na sumentro sa Diyos sa panahon ng pananalangin. At kapag ang ating isip ay nabago, sinasabi ng banal na kasulatan, sasabay na ang pagbabago ng ating panloob na pagkatao, ng ating pamumuhay. Ang naghahanap sa Diyos ay sumasampalataya na kaya ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako. Hindi tayo nananalangin para ipakita sa kapwa kung anong kaya natin. Hindi tayo nananalangin para sabihin natin na kagaya ng mga Pariseo, pinupuri kita o Diyos sapagkat hindi ako masamang tao na kagaya ng taong ito. Kung kailangan nila ang Diyos, ay kailangan din natin ang Diyos. Hindi tayo nanalangin para iangat ang sarili natin, na sabihin natin tayo ay nakakasunod, sila hindi. Ang pananalangin ay hindi performance. Ang pananalangin ay karanasan. Ito ang pagsisikap ng kaluluwa na hanapin ang Diyos. Yan ang pananalangin. Sinabi ng Panginoon, humanap kayo at kayo mga kasumpong. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Humingi kayo at kayo bibigyan. Nilalabanan ng mga aral na ito ni Kristo ang kaisipan ng panlabas na relihiyon. Ano ang daan ni Cain? Ang daan ni Cain ay nagtuturo ng relihiyosong pagpapakitang tao ay maaaring magtakip ng lahat ng kasamaan at makamundong pamumuhay. Sa Genesis chapter 4, naghandog si Cain at si Abel. Pero inirebel ni Juan sa kanyang sulat na ang gawain ni Cain ay masama. Sa kanyang pag-aakala na sa kanyang paghahandog, kalulugdan ng Diyos ang kanyang handog, samantalang ang kanyang gawa ay masama. Napakaganda na tayo ay matutong manalangin sapagkat sa pananalangin, hindi lang tayo natututong magsakripisyo, higit sa lahat natututo tayong umamin ng ating mga pagkakamali sa harapan ng Diyos. Napakaganda ng pananalangin sapagkat hindi lamang tayong kumikilala ng ating pagkakamali sa harapan ng Diyos, kinikilala rin natin na siya ay matuwid at siya ay banal. At sa Kanya lamang nagmumula ang ating mga kapatawarang hinahanap. Pero anong doktrina ni Cain? Na mas matimbang ang performance kaysa sa karanasan ng pakikisama sa Diyos. Lumapit siya sa Diyos, nadala-dala niya yung inggit niya sa kanyang kapatid. Lumapit siya sa Diyos
Nadala-dala niya yung kanyang puot sa kanyang kapatid. At nang sumagot ang Panginoon sa kanya at sinabi ng Panginoon sa kanya na ang kasalanan ay nag-aabang sa iyo sa pintuan, hindi siya nakinig. Ang pagsamba ay nawala ng kabuluhan sapagkat sa huli hindi siya nakinig sa Diyos. Ang pananalangin ay mawawala ng kabuluhan kung sa dulo hindi ito magmumula sa isang pusong nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sinasabi ni Juan sa 1 John chapter 5 verse 14 na meron tayong kumpiyansa na anuman ang hihingin natin ay pagkakaloob ng Diyos sapagkat tayo humihingi ng ayon sa kanyang kalooban. Mag-ingat din tayo sa daan ni Balaam na nag-iisip na sapagkat kinikilala siya ng tao ay kinikilala na rin siya ng Diyos. Ang pananalangin ay banal na gawain. Ang pananalangin ay personal na gawain at personal na relasyon sa Diyos. Nabanggit na natin minsan sa pulpito na ang Diablo ay magbabasa ng banal na kasulatan. Bubuksan niya ang mga salita ng Panginoon at aaralin. Gagamitin niya ang Biblia para ipanukso sa mga Kristiyano na kagaya ng ginawa sa Panginoong Jesucristo. Pero hindi gagawin ng Diablo na magpatira pa sa harapan ng Diyos. Na magnasa na matupad ang iyong kalooban, hindi ang kalooban ko. Ang panalangin ay refleksyon ng ating pakikisama sa Diyos. At kung ano ang pakikisama natin sa Diyos, iyan ang ipinakikitungo natin sa ating mga kapatid. Kung ano ang pakikisama natin sa Diyos, yan ay pinakikitungo natin sa iglesia. Yan ay pinakikitungo natin sa sanlibutan. Kung kaya tayo ay ilaw sa sanlibutan. At anong sinasabi ng banal na kasulatan? Ang Ama na nakakita ng iyong puso, ng iyong pananalangin ay magpapala sa iyo. Una, pagpapalain ng Panginoon ang iyong pagpapakumbaba. Sapagkat sinasusulat, nilalabanan ng Diyos sa mapagmataas. Sa palagay ninyo mga kapatid, anong klaseng panalangin sa tenga ng Diyos ang panalangin na pakitang tao at para lang sa tao? Pagpapalain ka ng Diyos sa iyong pananalangin sapagkat pinagpapala ng Diyos ang taong mapagpakumbaba. At pangalawang bagay, kung ang ipinapanalangin mo ay kalooban ng Diyos, ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. At hindi nagkukulang ang Diyos. At kung ang panalangin natin naman ay mali, hindi tayo basta i-ignore ng Diyos sapagkat ang panalangin natin mali, itatama tayo ng Diyos sa ating mga pananalangin. Basta't hahanapin natin ang kanyang kalooban. Sabi sa Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipapahayag ko sa iyo mga bagay na hindi mo alam. Huwag kang lumapit sa Panginoon sapagkat para lamang makuha ang gusto mo sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon sa pagkakilala sa sarili natin na maraming bagay na hindi natin alam. At ang Diyos ay marunong sa lahat. Marami sa atin, hindi tayo nananalangin kapag wala tayong pangangailangan. Hindi tuloy tayo natututong malaman kung ano ang mga tunay nating kailangan o hindi naman kaya hindi tayo natututong maghanda. Sapagkat kung sa panahon ngayon ay wala tayong kailangan at hindi tayo magdadasal sapagkat sa palagay natin wala tayong kailangan,
Una, baka hindi mo alam kung ano ang iyong kailangan sa ngayon. Pangalawa, baka hindi mo alam kung ano dapat ang paghandaan mo sa mga pangangailangang darating. Kung kaya't sabi ng Panginoon, sa panahon ng bagabag tumawag ka sa akin at sasagutin kita at luluwalhatiin mo ako. Pangalawang maling gawain sa pananalangin. Ang panalangin na gaya ng mga taong walang Diyos. Ang panalangin kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Verse 7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ang panalangin ay personal na paghingi sa Diyos. Personal na pakikisama sa Diyos. Mapapansin natin sa mga pananalangin kahit nung unang panahon pa lang, nananalangin sila ng paulit-ulit. Parang kagaya ng mga propeta ni Baal nang nakipagpaligsahan sa kanila si Elias sa bundok ng Carmelo. Anong paulit-ulit nilang sinigaw doon? Baal, Baal, pakinggan mo kami. Baal, Baal, pakinggan mo kami. Baal, Baal, pakinggan mo kami. Paulit-ulit. O hindi naman kaya ganito ang maririnig mo, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo kami. Paulit-ulit. Na para kang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nakagaya ng mga hentil na insulto sila sa pangangaral ni Apostol Pablo, sigaw sila sa kalsada, dakila si Diana ng mga taga-Epeso, dakila si Diana ng mga taga-Epeso. Paulit-ulit. Na walang kabuluhang paulit-ulit. At sinabi ng Panginoon, huwag niyo silang gagayahin. Saan ang gagaling yung paulit-ulit na yon? Sumagot din ng Panginoon, kasi akala nila, pag marami silang sinasabi, mas pakikinggan sila. Ang pagiging epektibo ng pananalangin ay wala sa haba at wala sa igsi. Inaral natin kanina sa doctrine class, maigsi lang ang panalangin ng Panginoong Jesucristo. Sa kanyang panalangin, Ama, kung maaari, palipasin mo sa akin ang sarong ito. Subalit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi kalooban mo. Maigsing panalangin. At hindi pa ulit-ulit sa kaparaanan na hindi niya tinawag ang Diyos sa iba't ibang pangalan. Direkta. Ama. So wag nating isipin na sa paulit-ulit nating pagsasalita, mas nakikinig ang Diyos. Ganyan mag-isip ang mga taong walang Diyos. Huwag mo ring isipin na porkit marami ang nagdadasal, mas nakikinig ang Diyos. Narinig ko yan sa mga pastor ng Baptist na pag maraming nagdarasal, mas nakikinig ang Diyos. Saan nyo nakita yung doktrina na yan? Hindi ba sinasabi sa banal na kasulatan, 2 o 3 na nagkasundo sa aking pangalan? Naroon ako at makikinig ang aking Ama na nasa langit.
Bakit sa akala ba natin pinakikinggan tayo ng Diyos kasi masipag tayong magdasal? Ang pananalangin ay hindi performance. Ang pananalangin ay pananampalataya sa Diyos. Ang pananalangin ay pagpapasakop sa Diyos. Mas mabuti pa na ang iyong puso ay ipasakop mo sa Diyos kaysa manalangin ka ng paulit-ulit pero sa totoo lang ang iyong bibig ay malapit sa Diyos at paulit-ulit sa Diyos pero ang puso mo ay malayo sa Diyos. Ganyan ang mga hintil. Kaya pumunta ka sa pananambahan ng mga pagano, paulit-ulit ang dasal. Alam nila ang dapat nilang sabihin. Alam nila ang kanilang dapat salitain na mabubuting bagay tungkol sa Diyos. Pero ang kanilang puso ay malayo sa Panginoon. Parang mga propeta ni Baal. Sa pag-aakala nila na kapag matindi na ang pangangailangan, susugatan na nila ang kanilang laman. Sasaksakin na nila ang kanilang mga sarili. Sasaktan na nila ang kanilang mga sarili. Pahihirapan nila ang mga sarili nila sa pag-aakala na kapag naghihirap na sila, makikinig na ang Diyos at maaawa ng Diyos. Hindi ganyan ang pananalangin. Sa palagay mo, hindi ka pinapatawad hanggat hindi ka nagpepenitensya, para kang walang kaligtasan. Kung sabihin mo, ikaw ay nagkasala sa Panginoon at sa palagay mo, hindi ka nakakapanumbalik hanggat hindi ka pa nakakabawi, wala kang pinagkaiba sa taong hindi ligtas. Ipasakop mo ang puso sa Panginoon at magkaroon ka ng kapayapaan at gawin mo ang mga dapat gawin. Tumalikod ka sa kasalanan at manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo sapagkat ang Diyos ay tapat at banal na nagpapatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala. Pero yung panalangin ng paulit-ulit, na sa akala mo sa kapaulit-ulit na dasal, natutuwa ang Panginoon, hindi yun ang dahilan. Ang Panginoong Jesucristo na nalangin 3 beses. Hindi ba paulit-ulit yon? Ang pinag-uusapan na paulit-ulit dyan, yung pag-aakala mo na dahil mas madalas kang magdasal kaysa sa iba, mas pinakikinggan ka ng Diyos. Dapat ang panalangin ay natural, mula sa puso, mula sa isip na naiintindihan. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mananalangin na lang ako ng 5 salita na naiintindihan kaysa magsasalita ako ng napakaraming salita na wala namang nakakaintindi. Manalangin tayo ng malinaw at matuwid. Wala nang paligoy-ligoy, hindi kailangan ng Diyos na mapamulaklak na pananalita. Yung panalangin ng publikano, simple lang, O Diyos, mahabag ka sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Hindi niya tinawagan ng mga santo. San Jose, ipanalangin mo kaming mga makasalanan. San Pedro, ipanalangin mo kaming mga makasalanan. Nananalangin ka pa ng panalangin. Hindi ko maintindihan talaga mga bagay na yan. Maria, ipanalangin mo kami mga makasalanan. Nananalangin ka na kay Maria, ba't hindi ka dumiretso sa Diyos? Simple lang ang panalangin ng publikano, mahabag ka sa akin, ako'y makasalanan. At sinasabi ng banal na kasulatan, 2 pumasok sa templo, 1 lang ang napawalang sala. Sapagkat itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba. At binabagsak ng Diyos ang mga nagmamataas. At sinabi ng Panginoon, huwag niyo silang gayahin. Bakit hindi mo gagayahin? Sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan. Totoosin niyan, lahat ng ipinapanalangin natin sa Diyos, alam na ng Diyos. Alam ng Panginoon. Huwag nawa tayo na sobrang sa akala natin na may pananampalataya tayo na sa paulit-ulit na mga dasal natin lumalabas na hindi pala tayo nagtitiwala sa Kanya.
Lalo't paminsan-minsan, ibinigay na sa atin ang salita ng Panginoon. Alam na natin kung anong babaguhin natin. Alam na natin kung anong itatama natin. Paulit-ulit tayo nanghihingi ng patawad sa mga bagay na ipinagpatawad na natin. Paulit-ulit, samantalang alam naman natin sa mga konsyensya natin, meron kang dapat gawin na ayaw mong gawin. Tingin mo natutuwa sa iyong Diyos. Alam ng Panginoon kung anong kinakailangan natin. Alam ng Diyos na kailangan tayong kumain at uminom araw-araw. Alam ng Panginoon na kailangan natin ang banal na Spirit. Tingnan mo mga hintil sa verse 32. 6:32. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Manalangin tayo mula sa pusong nagtitiwala, hindi mula sa pusong nag-aalala. Ang Panginoon ay may kakayanan na gawin kung anong mabuti para sa atin. Hindi lang siya outlet na sasabihan natin ng ating mga problema. Kasi kung outlet lang ang kailangan mo, pwede mo namang kausapin yung aso. At pagkatapos gagaan na ang iyong kalooban. O hindi naman kaya, pumunta ka sa gubat, kausapin mo yung puno, sumigaw ka sa bundok, gagaan din ang iyong pakiramdam. Pero hindi ganun ang pananalangin. Kapag mananalangin ka sa Panginoon, magtiwala ka na gagawin niya kung anong mabuti. Magtiwala ka na maaaring itong inilalapit mo sa iyo, nilalapit mo sa yan ang alam mong kailangan mo, pero mas alam ng Ama mo ang kailangan mo. At huwag mong ipipilit ang gusto mo. Bakit? Mas alam ng Ama mo ang kailangan mo. Kung paulit-ulit siya nang nagsasabi sa iyo na kailangan mong sumuko, mas alam niya ang kailangan mo kaysa kaalam mo ang kailangan mo. Hindi tayo mga hintil na kunwari nagdarasal pero wala tayo sa kalooban ng Diyos. Anong saysay nun? E di magdasal na lang tayo sa Nazarenong itim. At least nagdadasal ka pero wala ka sa kalooban ng Diyos. Anong pinagkaiba noon? Nananalangin tayo sa Diyos na buhay. Hindi ba mas mabigat ang kasalanan natin kaysa sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? Kung ang taong sumasamba sa Diyos-Diyosan nananalangin sa kahoy at ang kanyang pamumuhay ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, anong kasalanan niya pagsamba sa Diyos-Diyosan? Pero kung sumasamba ka sa tunay at buhay na Diyos, buhay at nagmamalasakit sa atin, buhay na humuhubog sa ating pagkatao, buhay na may salita, buhay na may kalooban, buhay na may biyaya, buhay na may awa, at lalapit ka sa Kanya ng walang pagpapasakop, hindi ba masahol pa tayo sa sumasamba sa Diyos-Diyosan? Magsinungaling ka sa rebulto, maliit lang ang kasalanan mo sapagkat ang rebulto walang mata. Drawing lang yung mata. May tenga pero hindi nakakarinig, may mata hindi nakakakita. Pero magsinungaling tayo sa tunay at buhay na Diyos. Yan ay kakilakilabot na bagay. Kaya mga kapatid, sinabi ng Panginoong Jesucristo na dalawang bagay ang kailangan huwag nating gagayahin at huwag nating ipamumuhay sa ating buhay panalangin. Ang maging mapagpaimbabaw at parang mga pagano, hidden. Tinranslate dyan na hintil o baka nananalangin tayo pero para tayong walang Diyos. At mamayang gabi sa biyaya ng Panginoon sa atin, sa pangalawang bahagi ng doktrina ni Kristo sa pananalangin,
ano naman ang pamamaraan ng pananalangin. Verse 9 hanggang verse 15. Nasa gitna tayo ng digmaan. Hindi lamang digmaan ng mga bansa na nakakaapekto sa ating mga pangangailangan, o hindi lahat digmaan para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang usapin dito, ang buhay natin kay Kristo. Hindi titigil ang dyablo. At siya'y magpapatuloy. Magpapatuloy siya. Papanain tayo ng papanain ng mga nagliliyab na palaso. Hanggat hindi ka bumabagsak, hindi ka tatantanan ng dyablo. Kailangan mo ng katotohanan. Sabi ni Apostol Pablo, suotin ninyo ang bigkis ng katotohanan. Hindi yan basta sinturon para ikaw ay huwag mahubuan. Kung hindi ang bigkis na yan sa panahon ng mga sundalo, diyan nakalagay ang mga gamit, ang mga armas. Pero higit sa lahat, kapag ka ang mga sundalo ng Roma nagmamarcha, at yan ang source ni Apostle Paul ng kanyang sulat sa Ephesians. Ang mga sundalo pag nagmamarcha, hindi sila kalat-kalat. Pag sila nakikipagdigmaan, hindi sila kalat-kalat. Hindi sila kagaya ng mga barbarian na kung saan-saan sumusugod. Minimaintinan nila ang kanilang hanay. Yung nasa unahan lang ang sumasagupa. Pero anong ginagawa ng nasa likod? Nakahawak sa mga sinturon. Para huwag bumigay ang hanay. At kapag ka napagod na ang nasa unahan, sisilbato ang centurion o sino mang mataas na opisyal doon, magro-rotation yun. Yung nasa unahan pupunta sa likod. Yung nasa pangalawa, sila naman ang nasa unahan. Hindi sila nagkakalat-kalat sapagkat yung nasa likod nakahawak sa sinturon. Kaya sinasabi sa Epeso din, magsalitaan kayo ng katotohanan sa pag-ibig. Sapagkat katotohanan na magbibigki sa atin. Kung manghahawak tayo sa katotohanan na ibinigay sa atin ni Kristo, bawat isa sa atin, walang kapatid na mapapalayo kay Kristo sapagkat si Kristo ang katotohanan. At kailangan mo ng katwiran para malakas ang loob. Titirahin ng dyablo ang mga vital na part. Ang iyong puso, hanapin mo ang kanyang paghahari at ang kanyang katwiran, sabi ng Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ng stamina sa ating mga paa para makaya natin ang malayong paglalakbay. Kailangan natin ng kahandaan sa Ebanghelyo. Sa oras na hindi na tayo maging handa para sa pag-usad ng Ebanghelyo, mapanghihinaan na tayo ng loob. Sa simula na hindi na tayo magmalasakit para sa kaligtasan ng ibang tao, mapanghihinaan na tayo ng loob. Walang ibang dahilan kung bakit tayo sinisilaban, ginagatungan ng Panginoong Hesukristo para huwag mamatay ang apoy. Maliban sa dapat makita ng sanlibutan na tayo ay sa Diyos. Sa oras na nakatingin na lang tayo sa sarili natin at sa mga gawain natin sa loob ng iglesia, na hindi na tayo magtutulong-tulungan para tayo ay magmarcha para mag-akay ng kaluluwa kay Kristo. Panghihinaan na tayo ng loob. Lalabanan natin ang mga kalaban na paulit-ulit. Kapag ka nakasakop tayo, humakbang tayo, ibang teritoryo naman. Pero higit sa lahat, tandaan natin ang Diyos ang nag-iingat ng ating ulo.
Nilagyan niya tayo ng turbante ng kaligtasan. Maputol ang kamay mo, buhay ka pa. Pero pag naputulan ka ng ulo, hindi ka na mabubuhay. Masasaksak ka ng maraming beses. Pero hindi ibig sabihin nun mamamatay ka na kaagad. Iingatan ng Diyos ang ating ulo. Iingatan ng Diyos ang ating pag-iisip. Tandaan natin na nag-iingat sa atin, ligtas tayo. At ligtas tayo magpakailanman. Pinatawad niya tayo sa dati nating mga kasalanan. At iingatan niya tayo hanggang sa katapusan. Ginagawa niya yon sa paraan ng pagbabago ng isip ngayon, kagaya ng pag-iisip ni Kristo. At higit sa lahat, sa kamay natin ang salita ng Diyos. Dala natin ang salita ng Diyos. Maigsi lang yan. Ang espada ng mga Romano sa panahon ni Apostol Pablo hindi mahahaba. Maigsi lang. Ang mga barbarian, mahahaba ang espada, mabibigat. Pero kapag mahaba ang sandata, maraming limitasyon. Kapag mabigat ang sandata, maraming limitasyon. Pero ang mga Romano, kaya nilang magdikit-dikit na hindi sila magkakasaksakan sapagkat ang sundang nila maigsi lang, isang siko lang. Magaan, madaling gamitin. Huwag nating sabihin simple lang ang salita ng Diyos. Sabihin nyo, madali lang ang salita ng Diyos. Totoo, madali lang ang salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang aking kautusan ay hindi mabigat. At ang dahilan kung bakit simple lang ang Ebanghelyo ay para gamitin natin. Sapagkat kung ito'y mabigat na kasing bigat ng kautusan, paano natin gagamitin ito? Paano natin ipamumuhay? Paano natin bubuhatin sa mahabang paglalakbay? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo mabubuklat ang banal na kasulatan. Kahit isang beses sa isang araw, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo naiintindihan ang salita ng Diyos. Buhatin mo at ilagay mo sa iyong puso. Ilagay mo sa iyong daan. Alalahanin mo sa lahat, huwag kang kakanan, huwag kang kakaliwa, sabi ng Panginoon kay Josue. Pero sa lahat ng ito, anong sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, sa Epeso 6:18, na habang sinusuot nyo ang panyapak ng kapayapaan, ang ebanghelyo ng kapayapaan, ang turbante ng kaligtasan, ng salita ng Diyos sa inyong kamay, ang pamigkis nyo, ang katotohanan, anong gagawin ninyo? Epeso 6:18. Bukod na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing, sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Sa spiritual na pakikipaglaban, ipanalangin mo na makumpleto sa iyo ang baluti ng Diyos. Ipanalangin mo na masuotan ka ng kapangyarihang nagmumula sa Diyos, pero huwag mo ring kakalimutan na ipanalangin ang kapatid mo. Hingin mo para sa kapatid mo ang mga panalangin na hindi niya hinihingi. Sapagkat sa pag-aakala niya na ang hinihingi niya ay kalooban ng Diyos, kung nakita mo na ang hinihingi ng kapatid mo ay hindi kalooban ng Diyos, ikaw na ang humingi para sa kanya ng kalooban ng Diyos. Kung ang hinihingi ng kapatid mo ay hindi niya naiintindihan, na ang hinihingi niya ay kanyang ikapapahamak, ikaw na ang humingi para sa Diyos ng mga bagay na kanyang ikaliligtas. Of course, nandun yung pagpapaalala sa isa't isa. Pero sa dami ng gagawin natin, sa dami ng ginagawa natin, sa mga ministeryo, sa paglawak ng ministeryo, at sa mga personal na buhay, sa dami ng ginagawa natin, hindi maiiwasan na minsan bihira talaga tayo magkita.
Pero huwag nating kakalimutan na manalangin ng may pagtsatsaga para sa mga kapatid natin. At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. At huwag din ninyo akong kakalimutang ipanalangin. Bagay na si Apostol Pablo ay nanghingi ng panalangin para sa kanya mula sa mga taga-Epeso, ay sasabihin ko yun sa inyo mga kapatid, huwag ninyo akong kakalimutan sa pananalangin. Upang maipakilala nating may katapangan ang kadakilaan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabag ka, O Diyos, Ama namin. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa pananampalataya. Salamat po sa pag-iingat mo. Salamat po sa iyong pagtsatsaga. Hindi ka napapagod sa amin sapagkat makapangyarihan ka sa lahat. Pero ang iyong banal na Espiritu ay napipighati kung kami po ay namumuhay ng malayo sa iyong kalooban. Ikaw ay hindi natutuwa kapag hindi kami namumuhay sa pananampalataya. Nandoon ang iyong banal na pagkagalit at nandoon ang iyong pagsaway, nandoon ang iyong pagtutuwid, pero hindi ka napapagod sa amin. Binubuhat mo kami sa iyong balikat. Pinasan mo kami sa krus noon. At pinapasan mo kami ngayon sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. At papasanin mo kami hanggang sa katapusan. O Diyos, gawin mo po kaming sincero sa aming buhay pananalangin. Patawarin mo po kami sa kakulangan ng aming pananalangin. Patawarin mo po kami kung hindi kami lumalago sa buhay namin sa pananalangin. Kung ang aming pananalangin ay nagiging panglingguhang gawain lang, o kung kami may mga prayer meeting at mga prayer band at may mga fellowship, ay doon lang kami nakakapanalangin. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo palagi at patawarin mo kami sa lahat ng aming pagdududa. Sa aming pagdadalawang isip sa iyong kalooban. Lumalapit kami sa iyo hindi dahil sa nag-aalala kami sa kung anong mayroon bukas, kung hindi nagtitiwala kami na alam mo na ang lahat ng bagay. Alam mo ang kailangan namin. Bago pa namin hingin, itama mo ang aming mga puso upang sa ganoon mahingi namin sa iyo mga bagay na alam mo na kailangan namin. Sapagkat kung alam mo na kailangan namin, ay ipinaghanda mo na ito. Kailangan namin sumunod sa iyo. Sapagkat sa bundok ng Panginoon ay makikita namin ang katugunan. Dakila ka, O Diyos, Ama namin, sa iyong pagtatapat. Pagalingin mo ang aming mga katawang panlupa. Gusto na namin magpahinga sa iyo at iwan ang katawang ito. Subalit kailangan pa kami sa katawang ito. At kung may gagawin ka pa sa buhay namin, ipalakasin mo kami. Tulungan mo kaming makapamuhay bilang mga ilaw ng sanlibutan ito. Makita nawa kami ng sanlibutan, hindi bilang mga nagpapakitang tao, o hindi bilang liwanag, bilang patotoo na kami makasalanang iniligtas.
na habang nagpapatuloy kami sa iyo, ang iyong biyaya ang siyang nagtuturo sa amin na lumayo sa lahat ng mga kalikuan. At hinuhubog mo kami bilang isang bayang masikap sa mga gawang mabuti. Hindi pa sa aming kapurihan, kundi pa sa iyong karangalan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagliligtas. Patuloy kang mahabag sa amin, Panginoon. At salamat po sa salita mo ngayong umaga, sa pangalan ng Panginoong Hesus.